Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa ating Veritas YouTube channel. Subscribe na po kayo kung hindi po kayo nakasubscribe dito. Meron din po tayong Veritas Facebook or Meta page. Follow na po kayo. O mga kabunyog, itong si Congressman Leandro Libeste, nagre-reklamo, nag, naglilitaniya na naman. De facto martial law na daw ang nangyayari sa bansa. Ha? De facto martial law dahil sabi niya, hindi man nakadeklara ang martial law pero gano'n na rin. O yun ang ibig sabihin niya ng de facto martial law. Hmm. Ang ang sinasabi niya, ah, ang sitwasyon daw sa bansa ngayon, hindi ka na daw makapag-criticize ng mga nakikita mong mali. 'Pag nag-criticize ka, kakasuhan ka, inciting to sedition, inciting to rebellion, gigipitin ka sa mga negosyo mo, katulad daw ng nangyayari sa kanya. Kaya kahit daw hindi magdeklara ng martial law, ang totoo, martial law na ang umiiral sa bansa. Hindi nga lang nakadeklara, kaya ang tawag niya de facto martial law. Totoo nga kaya ito? Ito namang si ano, ito namang si Leandro Libeste, DDS ito, eh. Eh, yung mga pinagagawa nila talaga namang ano, eh, dapat kasuhan, eh. Oh, halimbawa, yung mga nangyaring kaguluhan nung rally nung September 21 na pinaniniwalaang kagagawan ng mga DDS din. May mga testigo sa imbestigasyon ng NBI, ng DOJ. Halimbawa, yung grupo nila Attorney Topacio, yung grupo ng Maisog, yung grupo nila Eric Celes, yung grupo nila ah, retired General Pokis. Oh, yun yung mga pinaniniwalaang nag-create ng mga kaguluhan noong September 21, eh. Hmm. Yung kanilang mga speeches, yung mga panawagan nila, nag-uudyok sila ng pag-aalsa, eh. Oh, 'di siyempre 'pag nag-udyok ka ng pag-aalsa, kakasuhan ka ng inciting to sedition or inciting to rebellion. O tama lang naman yun, eh. Ang mahirap kung hindi mo ginawa, kinakasuhan ka. O yun. O, sasabihin mo, freedom of expression naman yun, eh. O di sige, di yun ang gawin mong depensa, freedom of expression. Eh siyempre sasabihin naman ng prosecutor ng gobyerno, hindi na freedom of expression yung ginawa niyo, eh, lumampas na kayo, eh. O, o di yun, ano talaga yun, anong mali dun? O, si Barsaga nananawagan na pasukin na daw yung Forbes Park, hindi ba inciting to sedition din yun? Nananawagan sila Jimmy Bundok, sila Barsaga na humiwalay na ang Mindanao, Mindanao Republic coming soon. O bakit mo papayagan mo ba na magkahiwa-hiwalay ang Pilipinas? O inciting to rebellion yun, paghihiwalay. Eh, paano naman ano namang sinasabi ni Leandro Libeste na yung mga kaso kila ano, yung mga kaso kila ano, Ukis, kila Barsaga, ay ano, ay ano daw, de facto martial law, panggigipit daw, parang wala ka ng karapatang mag-criticize sa gobyerno. Walang karapatan kung makapagsalita nga yung mga DDS. Halimbawa si Attorney Harold Respicio, tingnan niyo yun, parang nagwawala na, nanlilisik na ang mata. Si Topacio 'pag nagsasalita, sila Mike Defensor, paano niya naman nasabing walang, hindi na puwedeng mag-criticize, hmm? Ano nga sila, eh, kung makapagsalita sa social media, nagmumura, oh, and yet tino-tolerate naman sila, eh. Ano bang pinagsasabi ni Libesting, de facto martial law? Oh, siya nga pa-interview ng pa-interview, eh. Araw-araw pinagbabawalan ba siya? Kasi sa martial law, ano bang sabi niya ng martial law, inabot niya ba ang martial law? Kami inabot namin ang martial law. Oh, alam namin kung ano yung martial law. Ay itong si ano, martial law ng martial law, saan naman diyan yung martial law? At saka naggaganyan lang yan si Libeste kasi iimbestigahan na. Nag-anunsyo na yung House Committee on Legislative Franchises, eh. Iimbestigahan na yung kanyang solar business, eh. Oh, tama lang naman na imbestigahan. Unang-una, bakit binigyan ka ng congressional franchise? Hindi mo naman tinupad yung terms ng franchise na binigay sa'yo. Sabi mo ide-develop mo yung solar, industry, solar business. Magbibigay ka ng kuryente sa mga malalayong lugar. Oh, sabi mo kaya mo yun, hindi mo nagawa. Oh, tingnan niyo ang mahal-mahal na ng kuryente. Siyempre pagpapaliwanagin ka.
Kung may na-violate ka sa franchise, anong dapat gawin sa'yo, kung kailangan ka bang i-penalize o ano, ano bang nakalagay doon sa franchise mo, na kapag hindi mo natupad yung franchise, anong mangyayari sa'yo? Tama lang naman yun. Actually, due process yan. Kasi kaysa naman sa disiplinahin siya kung anong gawin sa kanyang mga negosyo nang hindi nadaan sa proseso. Yun, proseso na yan. Due process na yan kasi maghi-hearing eh. Oh, yun ba? Yun mayroong due process, martial law ba yan? Dapat magturo ito si Libesti sa abogado niya. Banggit siya ng banggit ng martial law, de facto martial law. Ha? Ano nga eh, napakaluwag nga sa kanya eh. Oh. Ang kailangan niya ngayon i-substantiate yung kanyang mga sinasabi, hindi niya na ma-substantiate. Tapos yung ano, mga paliwanag niya tungkol sa negosyo niya, legal daw yung negosyo niya, wala daw itong maling ginagawa. Gina di idepensa niya yung ano niya, negosyo niya. Para ano niya yun eh, due process yun. Buti nga binibigyan siya ng pagkakataon. Itong mga DDS na 'to, na tulad nito ni Libeste, itong mga nangyayaring itong mga due process, tatawagin niya martial law. Pero yung ginawa ni Duterte na maraming pinapatay, hindi yun nila ano yun, sa kanila okey lang yun. Yung mga Trump charges o gawa-gawang kaso na ginawa ni Duterte kila Leila de Lima, yun ang matindi. Yun, talagang ano yun, gawa-gawang mga kaso. Ito hindi naman gawa-gawang mga kaso ang kinakaso sa kanila, eh. Ha? Talaga namang totoo na puwede silang kasuhan ng inciting to sedition. Nasa judge na ngayon ang desisyon kung inciting to sedition nga ba yun. Pero ang probable cause, malinaw, mayroon talagang probable cause, eh. Inciting to sedition, inciting to rebellion, may probable cause. Oh, ngayon nasa korte na kung totoo nga bang yun ay magka-qualify as inciting to sedition, inciting to rebellion. Ito naman tungkol sa franchise niya, gusto naman talagang malaman ng taong bayan, anong ginawa mo? Bakit hindi mo nagawa yung nakalagay sa franchise? Ha? Kaya pala nagmamahal lalo ang kuryente dahil hindi mo tinupad yung ano eh. O, di may pananagutan ka sa bayan, binigyan ka ng ganong pribileyo, hindi mo tinupad. O, di magpaliwanag ka. Buti nga, pinagpapaliwanag eh. Kaysa kumpiskahin ng kanyang mga assets, o, o kaya ipinalay siya ng napakalaking halaga, binibigyan pa siya ng pagkakataon. O, yung iba nga hindi binibigyan ng pagkakataon, yun ang martial law. Ano ito eh, kung makapagsalita itong si Libeste, akala niya alam niya yung martial law. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.